Galatians 5:22-23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ang bunga ng Espiritu Santo, katapatan. A Greek word for faithfulness is pistis. Sa Bagong Testamento, ang pistis ay palaging ginagamit sa isang paninindigan na may kinalaman sa ating paniniwala sa Diyos at kay Kristo. Pero ginagamit din ito sa pagsasalaysay sa kalidad ng kaganapan or fidelity or katapatan. Ang katapatan ay isang katangian sa isang tao na dapat pagkakatiwalaan. Siya ay isang karapat-dapat upang pananaligan. Ang sinumang matapat ay siyang may birtud o bisa at kahalagahan upang pananaligan at mapagkakatiwalaan. Ang katapatan ni Jesus at ang Diyos. Jesus was faithful in carrying out the work given him. John 4:34, John 5:30, John 6:38, John 8:29. He is also faithful in the role of being our high priest. Hebrews 2:17-18. Jesus Christ was faithful because he understands our weaknesses. Hebrews 4:14-15. He is faithful because he richly supplies us with the grace and mercy. Hebrews 4:16. Ang katapatan ng Diyos, God has always been known as a God of faithfulness. Deuteronomy 7:9. And toward those who are His children, He is faithful, reliable, or trustworthy. Not to allow us to be tempted beyond that we are able to bear. 1 Corinthians 10:13. God is faithful to protect us from the evil one. 2 Thessalonians 3:3. And God complete His work of salvation in us. 1 Thessalonians 5:23-24. Mga bahagi na kung saan tayo ay kailangan ang malawak at malalim na katapatan. We need to be more faithful to God and Christ in the way we use our talent, abilities, and opportunities. Matthew 25:2. Too often people are like the one talent man burying their talent. This greatly displeases the Lord. Matthew 25:24-26. We begin by being faithful in the small things. Luke 16:10. We need to be faithful in the church. The family of God always has need of people who are truly faithful or reliable and loyal. Lack of faithfulness to God's people can be seen in several ways. Forsaking the assembling of ourselves together, Hebrews 10:24-25. Lack of participation in the family life of the church. Neglecting opportunities to learn and grow together in God's Word. Leaving it to others to carry out the work of the church. Not concerned about the welfare of your brothers and sisters in Christ. We need to be more faithful to our families. Fathers need to be faithful in fulfilling their spiritual roles. Ephesians 6:4. Mothers need to be faithful in fulfilling their family responsibilities. Titus 2:3 and 4. Husbands and wives need to be faithful to one another in their respective duties. Ephesians 5:22-33. Children need to be faithful. Ephesians 6:1-3. We need to be more faithful to ourselves. We will be preserved by the Lord. Psalm 31:23. And blessed by the Lord. Proverbs 28:20. Ang katapatan sa mga Kristiyano, sa iyong sarili, at saka yung faithfulness mo sa buong pamilya, sa mga kaibigan, lalong-lalo na sa Diyos at sa Iglesia, ay kailangan ito sapagkat
madali malalaman, madali obserbahan kung ikaw ay talagang hindi faithful. Marami kang gagawin na ipakita mo na ikaw ay hindi faithful sa isang tao o sa iglesia o sa Diyos, at gagawa ka ng mga bagay o gawain na hindi karapat-dapat, hindi ka tanggap-tanggap sa iglesia, at hindi karapat-dapat katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit sa sarili mo malalaman na ikaw ay faithful o hindi. Tapat ka man o hindi, ikaw mismo nakakaalam sa sarili mo. Sapagkat ang katapatan ay dapat magsimula sa loob, hindi ang panglabas. Kung panglabas man ito ay hindi ito magtagal, lulutang ang totoong kulay sa buhay natin. Ang Diyos ay hindi siya kunwaring tapat o matapat. Ang Diyos ay buong-buo ang kanyang katapatan, sapagkat ang kanyang katapatan ay batay sa kanyang kabanalan at katotohanan at sinseridad. Mula sa pulat hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi nagkukunwaring matapat sa atin. Kahit tayo ay minsan hindi matapat, ngunit ang Diyos ay palaging matapat. Tapat ka ba sa Diyos? Tapat ka ba sa iglesia mong sinasaniban? Ikaw lalaki, tapat ka ba sa iyong asawa? Ikaw na ama, tapat ka ba sa iyong mga anak? Tumutulong ka ba sa pangangailangan, o ikaw ba ang katapatan mo ay pinapakita mo sa pag-provide sa mga pangangailangan sa iyong pamilya? Ito ay kalooban ng Diyos at bunga ng Espiritu Santo. Ang katapatan ay hindi pwedeng hiramin mo lamang ito. Ang katapatan ay hindi pwedeng ito ay kukopihin mo lang sa ibang tao. Ang katapatan ay hindi pwedeng kukunin mo ito sa paaralan. Ang katapatan ay hindi mo ito makukuha sa iyong pinag-aralan o sa iyong edukasyon o anuman ikaw katalino o kamarunong. Sapagat ang katapatan ay nanggaling sa puso, nanggaling sa diwa, nanggaling sa iyong espiritu. Ito ang essence at substance sa katapatan. Ngunit ang katapatan ay dapat ito ay galing sa Diyos. And that is why mayroong tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Sapagkat ang katapatan natin, kung ito ay galing sa banal na espiritu, ito ay totoo, hindi kunwari, hindi hypocritical, hindi pretending. Ang pretension, ang hypocrisy, ito ay kaaway ng Diyos. At hindi ka maging masaya kung ang katapatan mo ay batay lamang sa hypocrisy at pretension. At malalaman sa bandang huli na babalik ito sa iyo at ikaw mapahiya na lamang sa kapwa mo sa loob ng iglesia. Dapat ang katapatan ay batay sa salita ng Diyos, batay sa totoong motibo, at batay galing sa Holy Spirit. Kailangan ang iyong katapatan, sapagkat sa katapatan mo ay mayroong gantimpala at matutuwa ang Diyos sa buong buhay mo, lalong-lalo na kung ikaw ay totoong Kristiyano, totoong membro ng iglesia, sapagkat ang iglesia ay nangangailangan ng membrong matapat. Ang asawa nangangailangan ng matapat na husband and wife. Ang mga anak ay nangangailangan ng matapat na kanilang magulang at ama o ina. Ang ating gobyerno nangangailangan ng matapat na mga Pilipino. So ang katapatan ay marami at malaki ang magawang kabutihan, hindi lamang sa iyong sarili, kung hindi sa buong pamilya, sa pamilya mo, sa sarili, sa tahanan, at sa buong iglesia. At ang katapatan ay magdudulot ng kapurihan, karangalan sa Diyos na iyong panaglingkuran. Sa pangalan ni Jesus. Amen.